Magandang araw sa inyo mga idol. Birthday ko nga pala ngayon, baka may gusto mag-donate dyan kahit magkano lang hihihi. Ito ang aking GCash account. 0928-24-98351. 0928-24-98351. 0928-24-98351. Kabanata 1381, Pagpasok sa sekta ng Heavenly Cloud. Sa loob ng bodega, lahat ay nagmamadaling naglilipat ng mga paninda. Karamihan sa mga sangkap na ito ay nakabalot sa ice crystal na mga banal na bato upang matiyak ang kanilang pagiging bago. Higit pang mga high-end na sangkap ang gagamit ng mga espiritual na artifact, na sapat na upang masaksihan ang antas ng pagiging maluho ng sektang ulap sa langit. Marahil ito ay dahil sa kadahilanang ito na si Dingyi ay nagalit sa kanila. Gayunpaman, hindi maisip ni Chinyu kung bakit naglakas loob si Boss Zing na gamitin siya gayong napakalakas ng puot ni Dingyi na hindi man lang niya ito sinubukang itago. Hindi ba siya natatakot na ituro niya ang mga sangkap? Pilasan mo at ilipat mo. Napatingin si Dingyi kay Chinyu. Napaungol si Chinyu bilang pagkilala. Hindi siya nang ahas na ipakita ang kanyang kahangahangang banal na kapangyarihan at mabagal lamang ang paggalaw nito. Ang lakas ng karamihan sa mga taong nagtrabaho dito ay napakakaraniwan. Hindi nila makita ang isang nagsasaka na soul stage cultivator. Dinala nila ang mga kalakal sa mga demonyong hayop at itinaboy ng mga tao sa makalangit na sekta ng ulap. Ang mga taong responsable sa pagdadala ng mga kalakal ay sina Dingyi at Chinyu. Makalipas ang halos kalahating oras, handa na silang dalawa sa pag-alis. Habang papunta sa sekta ng Heavenly Cloud, medyo nag-aalinlangan si Chinyu, bakit hindi tayo gumamit ng space artifact para dalhin ang mga kalakal? Hindi ba't mas maginhawa iyon? Malamig na bumantong hininga si Dingyi at sinabing, hindi magagarantiyahan ng isang spatial artifact ang orihinal na lasa ng mga sangkap. Alam ng mga hayop na ito kung paano mag-enjoy ng mas mahusay kaysa sa iyo at sa akin. Kinulat ni Chinyu ang kanyang mga labi at hindi na nagsalita pa. Dumating silang dalawa sa gate ng bundok ng Heavenly Cloud Sect. Mukhang kilala ng guard na namamahala si Dingyi kaya hindi niya sila pinigilan. Ito ang pangalawang pagkakataon ni Chinyu na pumasok sa sekta ng Heavenly Cloud. Inilibot ng kanyang mga mata ang paligid. Ang kaunlaran ng Heavenly Cloud Sect ay lampas sa imahinasyon ni Chinyu. Ang bilang ng mga alagad lamang ay malamang na higit sa 10,000. Ito ay isang napakalaking bilang. Ang mga lugar ng pagsasanay na makikita sa lahat ng dako at ang mga makalangit na palasyo na itinayo sa mga ulap ay nagpapahiwatig ng lakas ng sekta ng Heavenly Cloud. Nandoon ang kamalig. Napatingin si Dingyi kay Chinyu. Huwag kang masyadong ma-curious pagdating mo sa Heavenly Cloud Sect. Kung hindi, mabubugbog ka. Napaungol si Chinyu at sumunod sa likod ni Dingyi patungo sa kamalig. Pagkatapos ilagay ang mga paninda, hinailan ni Dingyi si Chinyu at tumalikod para umalis. Aalis na ba tayo? Kumunat ang noo ni Chinyu at nagtanong. Malamig na sumingot si Dingyi at sinabing, bakit? Gusto mo pa bang manatili at kumain? Sa tingin mo ba ay mataas ang tingin nila sa atin? Nanatiling tahimik si Chinyu. Palihim niyang kabisado ang lahat ng nakita at narinig niya sa daan. Narinig ko na may isang henyo na tinatawag na Dizun sa sekta ng Heavenly Cloud. Narinig mo na ba ang tungkol sa kanya? Sinisiyasat ni Chinyu. Ngumisi si Dingyi. Siyempre alam ko. Sino sa paligid ang hindi nakakakilala kay Dizun? Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, ang isang henyo na tulad niya ay dapat may sariling mansyon, tama ba? Ang sarili niyang mansyon. Nagkakamali ka. Nananatili siya sa cultivation room ng Great Elder buong araw. Tanging si Lingyun lang ang nakatanggap ng ganoong pagtrato, sabi ni Dingyi. Sa pagbanggit kay Lingyun, hindi napigilan ni Dingyi na samping, ang Lingyun na iyon ay ang F***King Beast. Sa kanyang paningin, wala ni isa sa atin ang tila karapat-dapat mabuhay. Ilan sa ating mga kasama ay namatay sa kanyang mga kamay. Sa puntong ito, huminto si Dingyi at nagpatuloy, sa kabutihang palad, ang hayop na iyon ay napatay na ni Chinyu. Wala sa mood si Chinyu na makinig sa kanya.
Sa halip, nag-aalala siyang nagtanong, Brother Ding, alam mo ba kung saan ang cultivation room ng Great Elder? Paano ko malalaman? Parang hindi ako magkakaroon ng pagkakataong pumasok. Kinaway ni Dingyi ang kanyang kamay. Agad na kumunat ang noo ni Chinyu. Kung gusto nilang ilabas ang iba, kailangan nilang hanapin ang posisyon ni Dizun. Bakit mo tinatanong ang tungkol sa kanyang cultivation room? Tanong ni Dingyi. Biglang sumagot si Chinyu, nagtatanong lang ako. Hinahangaan ko ang isang malaking shot tulad ng Great Elder. Ano ang dapat humanga sa kanya? Puno ng paghamak ang tono ni Dingyi. Napangiti si Chinyu. Iyan ang dakilang elder ng sekta ng Tianian. Siya ay higit sa lahat. Kung hindi siya karapat-dapat na Hangon, sino pa ang karapat-dapat dito? Gumuso si Dingyi at sinabing, sa aking palagay, ang karapat-dapat sambahin ay si Chinyu. Hindi siya natatakot sa kapangyarihan at pinatay si Ling Yun sa harap ng Grand Elder. Ito ang taong tunay na karapat-dapat sambahin. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Chinyu ang tumawa ng malakas. Hindi niya talaga alam kung ano ang magiging reaksyon ni Dingyi kapag nalaman niyang siya si Chinyu. Pagkatapos umalis sa sekta ng Tianian, bumalik silang dalawa sa isang fenglo. Sa mga sumunod na araw, hindi na sila pumunta sa sekta ng Tianian para maghatid ng mga paninda. Pagkatapos magtanong-tanong, nalaman nilang minsan lang sila nagde-deliver ng mga paninda sa karaniwan. Ang natitirang oras ay karaniwang libre. Para kay Chinyu, ito ay parehong mabuti at masamang bagay. Ang magandang bagay ay maaari niyang samantalahin ang pagkakataong tingnan ang buong sekta ng Tianian. Kailangang malaman ng isa na ang sekta ng Tianian ay ang numero 1 sekta sa katimugang lalawigan. Ang lugar kung saan sila tunay na humawak ng kapangyarihan ay talagang ang pinakamaunlad na lugar. Kahit ang Gu City ay hindi may kumpara sa kanila. Karamihan sa mga kayamanan ay nasa sekta pa rin ng Heavenly Cloud. Sa pagsasamantala sa pagkakataong ito, maaaring hanapin ni Chinyu ang aura ng buhay. Ang tanging bagay na nagpasakit ng ulo ni Chinyu ay ang kanyang pag-aalala na baka bigla silang atakihin ng Heavenly Cloud Sect. Para sa ilang araw na sunod-sunod. Halos araw-araw, ang mga tao mula sa Heavenly Cloud Sect ay pumupunta sa isang fenglo upang kumain at uminom. Natutunan din ni Chinyu ang maraming impormasyon mula sa kanila. Halimbawa, ang pinakabagong pag-unlad sa pagkuha ng Chinyu, ang sitwasyon ng paglilinang ni Dizun, at maging ang lokasyon ng cultivation room ng dakilang elder. Bilang karagdagan sa mga tao mula sa sekta ng Heavenly Cloud, naroon din ang mga lokal na mataas na opisyal at maharlika. Ang buong fenglo ay masasabing isang mataong lugar. Sa araw na ito, binalak ni Chinyu na lumabas para mamasyal at subukang hanapin ang puwersa ng buhay. Sa sandaling ito, isang pamilyar na figure ang lumitaw sa isang fenglo. Nang makita ang figurang ito, biglang nanginig ang puso ni Chinyu, pilit niyang pinigilan ang pananabik sa kanyang puso, mabilis na sumunod. Kabanata 1382, Tubig ng Buhay. Dumaan si Chinyu sa lobby at nagmamadaling pumunta sa likod bahay. Nang dumating si Chinyu sa likod bahay, nakita niya si Boss Zing na nakatayo doon. Si Atelin naman ay nakasuot ng itim na sombrero at nakatayo sa gilid. Nang makita niya si Chinyu, sinabi ni Atelin, Chin, nandito ka na. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Mabilis siyang naglakad papunta kay Atelin at sinabing, Atelin, bakit ka nandito? Ngumiti si Sister Lin at sinabing, narito ako para makita ka. Si Boss Zing, na nasa gilid, ay nagmamadaling nambobola, Xiaoyan, hindi masama ang batang ito. Medyo may kakayahan siya. Makakatiyak ka sa akin. Ngumiti si Sister Lin at sinabing, kasama ka, syempre magiging kalmado ako. Hindi maiwasan ni Boss Zing na maging masaya. Tila isang malaking karangalan ang makatanggap ng papuri ni Atelin. Boss Zing, bigyan mo kami ng private room. May kakausapin ako sa kanya mag-isa, sabi ni Atelin. Mabilis na tumango si Boss Zing at sinabing, okay, ako na ang mag-aayos. Personal siyang lumabas at nag-ayos ng pribadong silid para kay Chinyu at kapatid na si Lin. Halika, pribadong silid. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong kain.
Tinapik ni Boss Zing ang kanyang dibdib at sinabing, mga ad ng Pop Future. Ngumiti si Sister Lin at sinabing, maaari kang umorder ng kahit anong gusto mo. Depende ito sa iyong kalooban. Okay. Tuwang-tuwang lumabas si Boss Zing. Pagkalabas niya ay nagmamadaling isinara ni Ate Lin ang pinto. Pagkatapos, naglabas siya ng isang espiritual na artifact na mukhang insenso mula sa spatial artifact at inilagay ito sa mesa. Sa sandaling ilabas ang espiritual na artifact, ang mga sinulid ng liwanag ay namumulaklak na parang mga bulaklak na bumabalot sa buong pribadong silid. Ano ito? Curious na tanong ni Chin Yu. Sinabi ni Sister Lin, maaaring hadlangan ng bagay na ito ang espiritual na pakiramdam. Hindi natin maaaring hayaang marinig ng sino man ang ating pag-uusap. Paulit-ulit na tumango si Chin Yu. Umupo siya sa tapat ni Ate Lin at sinabing, Ate Lin, hinanap mo ba ako ngayon na may dalang balita? Nahanap mo na ba ang life force? Ngumiti si Sister Lin at sinabing, tingnan mo kung gaano ka nababalisa. Hinawakan ni Chin Yu ang kanyang ilong at sinabing may nakakahiyang ngiti, alam mo rin na kailangan ko agad ng lakas ng buhay ngayon. Bahagyang ngumiti si Sister Lin at sinabing, wala akong lakas sa buhay, ngunit nakahanap ako ng mas mahalaga kaysa sa enerhiya ng buhay. Nang marinig ito, bahagyang lumabo ang ekspresyon ni Chin Yu. Maliban sa enerhiya ng buhay, hindi interesado si Chin Yu sa anumang iba pang kayamanan sa ngayon. Anong problema? Nadidismaya ka ba? Inilibot ni Sister Lin ang kanyang mga mata kay Chin Yu. Napangiti ng mapait si Chin Yu at sinabing, hindi naman. Kaya lang, mas kailangan ko ang aura ng buhay. Fool. Gumuso si Sister Lin. Tunay na walang balita tungkol sa aura ng buhay, ngunit nakatanggap ako ng balita tungkol sa tubig ng buhay. Natigilan si Chin Yu at nagmamadaling sinabi, tubig ng buhay. Ano iyon? Tinadya siya ni Sister Lin sa pagdududa at sinabing, kumain muna tayo. Medyo nagugutom na ako. Si Chin Yu ay walang oras sa paglilibang. Ngumiti siya ng mapait at sinabing, Sister Lin, huwag mo akong ipagpalagay na suspense. Sabihin mo sa akin dali. Gusto mo ba talagang malaman? Tumaas ang kilay ni Sister Lin at sinabing. Mabilis na tumango si Chin Yu at sinabing, talaga. Kung sasabihin ko sa iyo, anong mga benepisyo ang makukuha ko? Sabi ni Sister Lin na may masamang ngiti. Hanggat mabawi ko ang aking espiritual na kapangyarihan, ipapangako ko sa iyo ang anuman. Tinapik ni Chin Yu ang kanyang dibdib at sinabi. Ito ang sinabi mo. Sumusumpa ka sa langit. Kung babalikan mo ang iyong mga salita, hahampasin ka ng langit ng 5 kulog. Seryosong sabi ni Sister Lin. Alam ni Chin Yu na ang mga magsasaka ay hindi basta-basta maaaring magmura, ngunit upang makuha ang puwersa ng buhay, hindi nagdalawang isip si Chin Yu at nanumpa sa langit ayon sa kahilingan ni Ate Lin. Pagkatapos magmura, nag-aalalang sinabi ni Chin Yu, Sister Lin, maaari mo bang sabihin sa akin ngayon? Oo naman, sagot ni Ate Lin. Magsasalita pa sana siya nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Boss Zing kasama ang ilang waiter, kabilang si Ding Yi. Hawak nila ang lahat ng uri ng mga delicacy sa kanilang mga kamay, at hindi nagtagal ay inilagay ang isang buong mesa. Yan Chin, bakit ka nandito? Tanong ni Ding Yi. Kinawian ni Boss Zing, si Yan Chin ay bisita ngayon. Pilasan mo at lumabas ka. Sumagot si Ding Yi ng, oh. Walang sabi-sabi, tumalikod siya at umalis. Ang mga waiter sa silid ay lumabas ng pinto, habang si Boss Zing ay nakaupong mag-isa. Tinampot niya ang isang palayok ng alak at sinabing, Sister Lin, ito ang masarap na alak na pinag-iingat ko sa loob ng maraming taon. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako papayag na ilabas ito. Sa hitsura nito, halatang gusto ni Boss Zing na manatili at kumain ng magkasama. Tuyong umubo si Sister Lin at sinabing, Boss Zing, pasensya na. Mayroon akong ilang pribadong bagay na dapat pag-usapan sa aking kapatid. Paano kung ang kamay ni Boss Zing na nakahawak sa kaldero ng alak ay nanlamig sa hangin? Medyo awkward na sabi niya, no problem, no problem. Then, tapos kumain muna kayo. Call me if there's anything. Sa sinabi nito, malungkot na lumabas si Boss Zing.
Mahigpit na isinara ang pinto, at nabuksan ang espiritual na artifact. Naiinip na sinabi ni Chinyu, Sister Lin, ano nga ba ang tubig ng buhay? Sa pagkakataong ito, hindi nagpatalo si Ate Lin. Sinabi niya sa malalim na boses, ang epekto ng tubig ng buhay ay kapareho ng chi ng buhay, ngunit ang tubig ng buhay ay mas siksik. May naintindihan kaagad si Chinyu. Anumang gas na nakakonsentrate sa isang tiyak na antas ay magiging likido, tulad ng espiritual na chi o kahit na yin chi. Sister Lin, nasaan ang tubig ng buhay? Naiinip na tanong ni Chinyu. Kabanata 1383, mga alamat ng Timog Rehiyon. Dumampot si Sister Lin ng isang piraso ng karne gamit ang kanyang chopstick at sinabi sa akin ng kaibigan ko ang balitang ito. Sinabi niya na aalis siya sa kalahating buwan upang maghanap ng tubig ng buhay. Nagpunta ako dito sa oras na ito upang sabihin sa iyo na gusto kong maging handa ka ng maaga, sabi ni Ate Lin. Kalahating buwan, bulong ni Chinyu. Sa madaling salita, maaaring pumunta muli si Chinyu sa Heavenly Cloud Sect kung bibilanggan niya ang distansya. Okay, half a month lang. Pero, tumpak ba ang balita? Maaasahan ba ang kaibigan mo? Tanong ni Chinyu. Inikat ni Sister Lin si Chinyu at sinabing, kung hindi siya maaasahan, pupunta ba ako dito para sabihin sa iyo? Little bastard, pinaghihinalaan mo talaga ako. Medyo awkward na sinabi ni Chinyu, paumanhin, masyado akong naging maingat. Halatang nagbibiro si Ate Lin. Itinuro niya ang pagkain sa mesa at sinabing, bilasan mo at kumain. Si Chinyu ay walang mood na kumain. Ang tanging naiisip niya ay ang tubig ng buhay. Maaaring baguhin ng enerhiya ng buhay ang numero sa noo ni Chinyu mula 10 hanggang 9, mula 9 hanggang 8, at ang tubig ng buhay ay mas siksik. Ang epekto ay dapat na mas kahanga-hanga. Kung makukuha ko ang tubig ng buhay, maaari kong direktang mabawi ang aking espiritong enerhiya, naisip ni Chinyu sa sarili. Sa kasalukuyang estado ni Chinyu, kapag nabawi na niya ang kanyang espiritong enerhiya, hindi lamang siya magkakaroon ng mas malaking lakas, maaari pa niyang samantalahin ang pagkakataong makapasok sa Almighty Realm. Ads by Pop Future. Pew. Ang puso ni Chinyu ay lalong nasa sabik, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Nasanay ka na ba dito? May na-encounter ka bang problema? Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Ate Lin. Napangiti si Chinyu at sinabing, napakabuti. Inalagaan ako ni Boss Zing. Nga pala, ano ang relasyon mo kay Boss Zing? Inilibot ni Sister Lin ang kanyang mga mata at sinabing, pagkakaibigan lang. Bakit ang dami mong tanong? Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga labi at hindi na nagsalita pa. Matapos kainin ang pagkain na ito, handa nang umalis si Ate Lin. Pagkabukas ng pinto ng pribadong silid, nagulat si Chinyu nang makitang nasa labas pa rin ng pinto si Boss Zing. Nang makita niya si Ate Lin, nagmamadaling umakyat si Boss Zing. Sister Lin, tapos ka na bang makipag-chat? Sabi ni Boss Zing na may kaunting pananabik. Ngumiti si Sister Lin at sinabing, oo, tapos na akong makipag-chat. Salamat sa iyong mabuting pakikitungo, Boss Zing. Ibinuka ni Boss Zing ang kanyang bibig upang magsabi ng isang bagay, ngunit hinampas siya ni Ate Lin at sinabing, Boss Zing, may kailangan akong madali ang bumalik sa auction, kaya hindi na ako magstay pa. Iiwan ko ang aking kapatid sa iyo. Ang mga salita ni Boss Zing ay nakabara sa kanyang lalamunan. Awkward niyang sinabi, okay, okay. No problem. Bahala na. Sumulyap si Sister Lin kay Chinyu at ngumiti. Huwag mong kalimutang hanapin ako sa loob ng ilang araw. Ads by Pop Future. Huwag kang mag-alala, pagsang-ayon ni Chinyu. Pagkatapos, pinanood ni na Chinyu at Boss Zing si Ate Lin na umalis. Tumingin ang mga mata ni Boss Zing sa direksyon ni Ate Lin, na parang nawala ang mood niya kay Ate Lin. Nakita rin ni Chinyu ang relasyon ni Boss Zing at kapatid na si Lin. Masasabi lang niya na ang pagdila sa isang aso ay talagang F***ing awesome. Yan Chin, pupunta ka ba sa auction sa loob ng ilang araw? Tinapik ni Boss Zing ang balikat ni Chinyu at sinabing. Tumango si Chinyu at sinabing, oo, may hinahanap si Sister Lin.
Walang sinabi si Boss Zing. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Pagkatapos, tumalikod siya at bumalik sa Anping Tower. Tubig ng buhay, bulong ni Chinyu sa mahinang boses. Hindi niya maiwasang umasa dito. Sa loob ng 2 araw, ito ang magiging araw ng supply para sa sekta ng Heavenly Cloud. Pinalak ni Chinyu na gamitin ang pagkakataong ito para hanapin si Dizun. Kinabukasan, pinalak ni Chinyu na mamasyal sa sekta ng Heavenly Cloud. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang top-tier na lungsod na may nangungunang mga mapagkukunan. Sayang naman kung hindi niya samantalahin ang pagkakataong ito para makita ito. Kung papalarin ako, baka makakita pa ako ng life energy dito, naisip ni Chinyu sa sarili. Ads by Pop Future. Sa sandaling ito, lumabas si Ding Yi mula sa loob. Pinalaki niya si Chinyu at tinanong, sino ang babaeng iyon kahapon? Aking pinsan, pagsisinungaling ni Chinyu. Gumuso si Ding Yi at sinabing, isa pang Guangxi. Guangxi, nakita mo na ba si Guangxi na pumasok sa trabaho? Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata. Inip na ikinaway ni Ding Yi ang kanyang kamay. Malinaw na ayaw niyang makipagtalo kay Chinyu tungkol dito. Saan ka pupunta? Pag-iiba ni Ding Yi ng usapan. Pinaplano kong lumabas para mamasyal at tingnan kung may makikita akong kayamanan. Walang itinago si Chinyu. Mabuti naman. Balak ko ring lumabas. Sumama ka sa akin. Hindi umimik si Ding Yi at hinayla si Chinyu. Kumunat ang noo ni Chinyu. Saan ka pupunta? Sabi ni Ding Yi, isang magandang lugar. Ang pinakamalaking library sa buong South Province. Library. Nagulat si Chinyu. May ugali ka bang magbasa? Ang pagbabasa ay nagbabago ng kapalaran ng isang tao, sabi ni Ding Yi. Kung hindi ako nakapag-aral, hindi ako magkakaroon ng pagkakataong magtrabaho dito. Hindi mapigilan ni Chinyu na hindi makapagsalita. Hindi niya inaasahan na maririnig ang isang pamilyar na pangungusap sa banal na rehiyon. Anong meron sa library? Tanong ni Chinyu na nagtataka. Ano pa ba ito? Ito ay walang iba kundi ang pagtatala ng ilang mga alamat ng katimugang rehiyon. Ito rin ay isang pampublikong pamamaraan na maaaring matutunan ng lahat, sabi ni Ding Yi. Kung hindi dahil dito, hindi ako nanatili sa karumal-dumal na lugar na ito. Hinaplos ni Chinyu ang kanyang baba. Ito ay isang magandang lugar na puntahan. Nagkataon lang na walang gaanong alam si Chinyu tungkol sa katimugang rehiyon, kaya't maaari rin niyang kunin ang pagkakataong ito para malaman ang tungkol dito. Chapter 1384, Huwag kang magtanong. Sinundan ni Chinyu si Ding Yi sa library. Habang nasa daan, casual na nagtanong si Chinyu, Ding Yi, ano ang plano mong gawin sa hinaharap? Bakit hindi mo piliin na magtanim? Sumulyap si Ding Yi kay Chinyu at sinabing, sa tingin mo ba ayoko na? Sapat na para mabuhay ang isang tulad ko, hindi pa rin banggitin na hindi rin mababa ang cultivation ko. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Chinyu na matawa. Ano? Hindi ka naniniwala sa akin? Pinandilatan ni Ding Yi si Chinyu at agad na inilabas ang aura sa kanyang katawan. Isang mahinang aura ang agad na sumugod sa kanya. Paano ito? Nararamdaman mo ba ang presyon? Sabi ni Ding Yi na may pagmamalaki. Tuyong umubo si Chinyu at sinabing, ikaw. Wala man lang ang nascent soul realm, tama ba? Kahit na, malaki ang usapan mo. Pinandilatan ni Ding Yi si Chinyu. Maaari akong ituring na isang itinerant cultivator. Ang makapag-cultivate sa ganoong kaharian ay itinuturing na hindi masama, okay. Napangiti si Chinyu ngunit walang sinabi. Ang banal na rehiyon ay isang lugar kung saan iginagalang ang lakas. Hanggat ang isa ay may talento, tiyak na magkakaroon sila ng pagkakataong mamukod-tangi. Halimbawa, ang bayan ni Ding Yi. Ang mga may talento ay matagal nang inalis ng mga pangunahing sekta. Mga ad ng Pop Future. Siguro maaari mong subukang maghanap ng isang sekta na linangin, kahit na ito ay maliit lamang, payo ni Chinyu. Inikat ni Ding Yi ang kanyang mga mata at sinabing, hindi ako pupunta sa anumang sekta. Gusto kong maging isang pangunahing tauhang babae na kinasusuklaman ng kasamaan tulad ng Chinyu na iyon. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, wala lang choice si Chinyu. Sa tingin mo ba ayaw niyang tumira?
Huwag kang umarte na parang kilalang kilala mo siya, okay? Galit na sabi ni Ding Yi. Pinatay ni Qin Yu si Ling Yun gamit ang kanyang sariling kakayahan. Ang buong sekta ng Tianyan ay hindi mahanap siya. Hindi ba ito isang bagay na dapat ipagmalaki? Natahimik si Qin Yu at hindi alam ang sasabihin. Kahit wala akong kakayahan ni Qin Yu, gagawin ko ang makakaya ko. Gumuso si Ding Yi. Kapag nakakita ako ng kawalan ng katarungan, bubunutin ko ang aking espada upang tumulong. Kapag nakilala ko ang isang mahinang tao na binubuli, kikilos din ako ng matuwid. Nag-thumbs up si Qin Yu kay Ding Yi at sinabing, hinahangaan ko ang paraan mo ng paggawa ng mga bagay-bagay. Gumuso si Ding Yi at sinabing, hindi maiintindihan ng taong katulad mo. Habang nag-uusap sila ay nakarating na silang dalawa sa library. Isa itong napakalaking atek. Ang buong gusali ay nagbuga ng gininto ang kinang at mukhang napakasilaw. Let's go. This is the place, hinayla ni Ding Yi si Qin Yu at sinabing. Mga ad ng Pop Future. Pumasok na silang dalawa sa library. Pagpasok pa lang nila sa pinto, sinalubong sila ng isang sinaunang aura sa kanilang mga mukha. Kitang-kita na ang silid-aklata na ito ay naririto sa loob ng maraming taon, at ang bilang ng mga taong pumunta sa aklatan ay hindi gaanong marami. Pumupunta ka ba linggo-linggo? Casual na tanong ni Qin Yu. Tumango si Ding Yi at sinabing, sinisikap ko ang aking makakaya na pumunta minsan sa isang linggo. Tumango si Qin Yu at pagkatapos ay nagtanong, nasaan ang mga aklat na nauugnay sa kasaysayan ng South Province? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Ding Yi na imulat ang kanyang mga mata at sinabing, bakit mo tinitingnan ang bagay na iyon? May kinalaman ba ito sa iyo? Para sa iyo, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay pagbutihin ang iyong lakas. Matuto ng higit pang mga diskarte sa paglilinang. Tama ka. Tatandaan ko ang aralin, ngunit gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa South Province ngayon. Maaari mo bang sabihin sa akin kung saan ito? Unti-unting nawala ng pasensya si Qin Yu. Tila nakita ni Ding Yi ang sama ng loob ni Qin Yu, kaya hindi na siya nag-aksaya pa ng mga salita. Itinuro niya ang isang lugar at sinabing, karamihan sa kanila ay nandoon. Pumunta at tingnan ang iyong sarili. Napaungol si Qin Yu at naglakad sa direksyong iyon. Ngunit sa sandaling ito, biglang sumigaw si Ding Yi sa likod niya. Hindi lang iyan, malinaw na naramdaman ni Qin Yu ang isang malakas na hangarin sa pagpatay na papalapit. Paglingon niya, nakita niya ang isang matalim na talim na papalapit sa glabela ni Ding Yi. Sinubukan ni Ding Yi na lumaban, ngunit ang kanyang lakas ay masyadong mahina, at hindi siya makalaban. Sa isang sandali ng desperasyon, hindi man lang nag-abala si Qin Yu na itago ang kanyang lakas. Bigla siyang umiling at agad na lumitaw sa harap ni Ding Yi, nakaharang ang palad niya sa noo ni Ding Yi. Dang! Sa malutong na tunog, sumabog ang palad ni Qin Yu. Agad na nabaluktot ang matalim na talam. Sa kabilang banda, buo ang palad ni Qin Yu. Sa sobrang takot ni Ding Yi ay nanginginig ang buong katawan niya. Hindi niya namamalayan na tumingin sa palad ni Qin Yu, at muling nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kamay mo, tinuro ni Ding Yi ang palad ni Qin Yu. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Qin Yu. Dali-dali niyang inilagay ang palad sa bulsa at casual na sinabi, ayos na ang kamay ko. May gustong sabihin si Ding Yi, ngunit binago ni Qin Yu ang paksa. Saan nanggaling ang kutsilyong iyon? Sino ang nasaktan mo? Bakit may gustong pumatay sa iyo? Ako, hindi ko rin alam, sabi ni Ding Yi. Hindi pa ako nakakasakit ng sino man dati. Mabilis na lumabas ng library si Qin Yu. Inilibot ng kanyang mga mata ang paligid, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Obviously, nakatakas na ang taong umatake. Damn it! Hindi mapigilan ni Qin Yu na magmura sa kanyang puso. Hindi sinasadyang nalantad niya ang kanyang lakas. Kung ito ay ipagkalat, siya ay nasa problema. Hindi nagtagal, lumabas din si Ding Yi. Tinitigan niya si Qin Yu at nagtanong, bakit hindi ka nasaktan? Dahil mayroon akong magic artifact sa aking kamay, malamig na sabi ni Qin Yu. Pero, walang pero. Huwag kang magtanong, okay. Ang boses ni Qin Yu ay naging sobrang lamig. Kabanata 1385, sino ka ba talaga?
Pakiramdam ni Ding Yi ay parang may nabara sa kanyang lalamunan nang masalubong niya ang malamig na tingin ni Qin Yu. Wala siyang masabi sa sandaling ito. Napatitig siya sa kuli sa kanyang harapan at biglang nakaramdam ng kakaiba. Para siyang nagbago sa isang iglap. Tumingin si Qin Yu sa paligid. Sa kabutihang palad, walang masyadong tao sa library na nagbigay kay Qin Yu ng kislap ng kaiginhawahan. Mag-ingat ka, sabi ni Qin Yu kay Ding Yi. Pagkatapos, tumalikod si Qin Yu at naglakad papunta sa kailaliman ng library. Si Ding Yi ay isang ordinaryong tao lamang. Karaniwan, walang sino man ang gumugol ng pagsisikap na patayin siya. Malamang na aksidente lang ang nangyari ngayon. Nakarating siya sa kinaroroonan ng aklat ng kasaysayan ng South Province. Nang malapit na siya, isang libro ang nakakuha ng atensyon ni Qin Yu. Nakita niya ang isang libro na may dilaw na pabalat na may ilang malalaking salita na nakasulat, ang listahan ng mga eksperto sa South Province. Nagtaas ng kilay si Qin Yu at agad na interesado. Casual niyang kinuha ang libro at dahan-daang binuksan. Ang aklat na ito ay napakanipis at mayroon lamang ilang mga pahina. Karamihan sa mga record dito ay ang mga sikat na figure ng South Province. 3 baliw, 3 natatanging alamat, ibinulong ni Qin Yu ang ilang salitang ito. Mga ad ng pop future. Tila ito ang sikat na titulo ng South Province, at nagtala ito ng 7 tao. Ipinakilala sa unang pahina ang 3 baliw ng South Province. At ang tao sa una ay walang iba kundi ang kakaibang sayaw na pamilyar kay Qin Yu. Ang natatanging sayaw ang numero 1 tao sa 3 baliw, at naitala nito ang ilan sa kanyang mga sobrang katawa-tawa na gawa, pati na rin ang mga taong napatay niya noong siya ay nabaliw. Bagamat ang mga kilos niya ay mas mababa sa kilos ng babaeng nakamaskara, nagsisimula pa rin silang magkaroon ng hugis. Hindi ko inaasahan na si Juwo ang numero 1 sa 3 baliw, naisip ni Qin Yu sa sarili. Ang natitirang dalawa ay pinangalan ng Baro at Fenghai. Ang dalawang taong ito ay medyo katulad ni Juwo. Pareho silang napakabaliw na tao na gumawa ng mga bagay. Ha! Wala talagang Wen Wanyi. Hindi maiwasan ni Qin Yu na magulat. Dahil ba sa hindi sapat na kabaliwan ang kanyang mga kilos, o dahil ba hindi sapat ang kanyang lakas? Hinaplos ni Qin Yu ang kanyang baba. Mula sa saloobin ni Wen Wanyi kay Juwo, kitang-kita na ang kanyang lakas ay hindi kasing husay ng kay Juwo. Marahil ang lakas ni Wen Wanyi ay mas mababa kaysa sa mga taong ito. Tahimik na itinago ni Qin Yu ang mga pangalang ito sa kanyang puso, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagbabasa. Ang ikalawang pahina ay nagtala ng 3 natatanging kasanayan. Ang 3 natatanging kasanayang ito ay sina Kuzo, Monghe Hongxi, at Mr. Yongji. Ang mga gawa ni Kuzo ay napakakaunti, ngunit sila ay lubhang maluwalhati. Naitala lamang nito na minsang natalo ni Kuzo ang Deputy Sect Master ng Tianian Sect sa 8 round, na naging sanhi ng kanyang matinding pinsala. Kitang-kita ang lakas ng Deputy Sect Master, at isa siya sa nangunguna sa buong sekta ng Tianian. Siya marahil ang numero 1 tao maliban sa unang Elder at ang Sect Master. Tunay na nakasisilaw ang gayong resulta ng labanan. Dapat malaman na noon, si Wen Wanyi ay gumugol ng maraming pagsisikap upang manalo laban sa unang Elder. Tulad ng inaasahan sa 3 kakaiba, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Ang mga gawa ng pangalawang tao ay hindi gaanong naitala. Direkta niyang sinabi na si Meng Hongxi ang numero 1 monghe sa kasalukuyang panahon. Maliban doon, walang ibang mga gawa. At ang mga gawa ni Mr. Yongji ang pinakamarami sa mga taong ito. Sinasabing monopolyo niya ang isang lungsod at pinangalanan itong Yongji City. At sa Yongji City, may isa pang Yongji Mansion. Ang Yongji Mansion na ito ay napakalaki at maluho. May mga kumakanta gabi-gabi daw sa Yongji Mansion, at may mga celebrity na bumibisita araw-araw. Bagamat siya ay tila nag-iisa sa ibabaw, siya ay lihim na isang sangay at nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan. Ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng iba ay ang karamihan sa mga disipulo ng iba ay mga disipulo. Si Mr. Yongji naman ay tumanggap ng mga foster son. Sinabi na mayroon siyang higit sa 100 anak na inaalagaan. Mr. Yongji is quite a schemer.
Ang kanyang impluwensya ay sapat na para pumangalawa sa South Province, bulong ni Qin Yu. Maliban doon, may mahabang paglalarawan din sa kanya. Ang mga paglalarawang ito ay tila karaniwan, ngunit ang mga salita ay puno ng paghamak, na naglalarawan sa kanya bilang isang kasuklam-suklam na tao. Pinabati kita. Panalo ka ng 200 piso. Mga ad ng Pop Future. Hindi mapigilan ni Qin Yu na sumimangot, at may pagdududa sa kanyang mga mata. Dahil isa siyang hamak na tao, bakit siya tinawag na Mister? Sinong taong tinawag na Mister ang hindi iginagalang ng iba? Nagtataka ako kung sino ang sumulat ng aklat na ito, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Ngunit sa sandaling ito, may masamang pakiramdam si Qin Yu kay Mr. Yongji. Ang huling taong naitala ay isang alamat. Dahil tinawag siyang alamat, tiyak na mas nakakatakot ang kanyang lakas kaysa sa 3 baliw at 3 kakaiba. Ang pangalan ng isang alamat ay Xiaohai, at ang mga tala tungkol kay Xiaohai ay mas detalyado. Kabaligtaran talaga ni Mr. Yongji ang paglalarawan sa kanya. Inilarawan si Mr. Yongji bilang isang kasuklam-suklam na tao, habang si Xiaohai ay inilarawan bilang isang bayani na nakatayong matangkad at malakas. Mayroong maraming mga kabanata kung paano kumilos si Xiaohai ng matuwid, hindi natatakot sa kapangyarihan, at nagligtas sa mga taong nasa kagipitan. Bagamat hindi gaanong inilarawan ang kanyang lakas, naisulat na minsan niyang nailigtas ang isang lungsod ng mga ordinaryong tao. Maraming paglalarawan tungkol kay Xiaohai, at isinulat ang mga ito ng napakalinaw. Maging si Qin Yu ay hindi maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang kabayanihan na espiritu matapos basahin ang mga ito, at nakaramdam pa ng paghanga sa kanyang puso. Sino itong Xiaohai? Bakit hindi ko pa siya narinig dati? Pulong ni Qin Yu. Isinara niya ang libro at sinabi sa mahinang boses, kung may pagkakataon, kailangan kong makipagkaibigan sa kanya. Sa sandaling ito, naglakad si Ding Yi mula sa gilid. Gabi na. Dapat na ba tayong bumalik? Halatang medyo kinakabahan ang tono ni Ding Yi. Tumango si Qin Yu at sinabing, talagang oras na para bumalik. Kung hindi, magagalit si Boss Zing. Ungol ni Ding Yi. Sumunod siya sa likod ni Qin Yu at lumabas ng library. Sa pagbabalik, bahagyang bumuka ang bibig ni Ding Yi. Halata namang may sasabihin siya. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang, sabi ni Qin Yu. Ungol ni Ding Yi. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at nagtanong, sino ka ba talaga? Nakita ko na ito. Hindi man lang nasugatan ang kamay mo. Kabanata 1386, Bunga ng Kabaitan. Nararamdaman ko ang lakas ng matalas na talim na iyon. Sa antas ng aking paglilinang, hindi ko ito nakayanan, ngunit hinarang mo ito gamit ang iyong kamay, patuloy na tanong ni Ding Yi. Hindi ito makatuwiran. Bukod dito, walang pagbabago sa espiritual na kapangyarihan sa iyong katawan. Tumigil si Qin Yu sa kanyang kinatatayuan. Lumingon siya para tingnan si Ding Yi at sinabing, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Natahimik sandali si Ding Yi at sinabing, iniisip ko lang kung. I'm nothing. I'm just born with divine power, putol ni Qin Yu kay Ding Yi. At saka, huwag kang maghula ng ligaw. Ordinaryong tao lang ako. Si Ding Yi, na medyo nag-aalinlangan na, ay narinig ang pagtanggi ni Qin Yu at mas naging curious. Pinagmasdan niyang mabuti ang mukha ni Qin Yu, na para bang naghahanap siya ng pagkukulang. Dahil dito, medyo nag-alala si Qin Yu. Ngunit sa kabutihang palad, malapit na siyang umalis sa lugar na ito, kaya medyo nakakaaliw. Pagbalik nila sa Anfeng Tower, dumilim na ang langit. Nang makita ni Boss Zing ang 2 taong nagbalik, hindi siya umimik. Tumango lang siya at nagmamadaling umalis. Ads by Pop Future. Mukhang medyo kakaiba ngayon si Boss Zing, sabi ni Ding Yi. Hindi ito masyadong inisip ni Qin Yu. Kung tutuusin, hindi siya masyadong pamilyar kay Boss Zing. Kilala mo ba si Xiaohai? Sa sandaling ito, biglang tumingin si Qin Yu kay Ding Yi. Agad na sinabi ni Ding Yi, syempre kilala ko siya. Isa siyang sikat na bayani sa South Prefecture. Bakit hindi mo siya gusto, ngunit gusto mo iyon Qin Yu? Medyo nagtataka na sabi ni Qin Yu. Ang lakas ni Xiaohai ay mas malakas, at siya ay lubos na tapat.
Mukhang mas karapat-dapat siyang sambahin kaysa sa Chinyu na iyon, tama ba? Inilibot ni Dingyi ang kanyang mga mata at sinabing, paano mo malalaman na hindi ko gusto si Xiaohai? Idol ko rin siya, ngunit, sikat na siya sa loob ng napakaraming taon, at may pakiramdam ng distansya, at si Chinyu ay parang isang taong nakatira sa tabi niya. Tumango si Chinyu at hindi nagpatuloy sa pagtatanong. Kinabukasan, nagpatuloy sina Chinyu at Dingyi sa pagkarga ng mga paninda. Sa tanghali, ang dalawa sa kanila ay handa nang umalis para sa Heavenly Cloud Sect. Ang isang Fenglo ay hindi malayo sa Heavenly Cloud Sect, ngunit ito ay medyo malayo pa. Kung gusto mong pumunta sa Heavenly Cloud Sect, kailangan mong dumaan sa isang maliit na bayan. Naglakad sina Chinyu at Dingyi sa maliit na bayan gaya ng dati. Sa sandaling ito, ang eksena sa hindi kalayuan ay nagpatigil sa kanilang dalawa sa kanilang mga landas. Ads by Pop Future. Nakita nila ang isang binata na nakasuot ng uniforme ng Heavenly Cloud Sect na sinusuntok at sinisipa ang isang matanda na nakasuot ng maruruming damit. Walang tigil ang pagmumura niya. F***sake, nagmura si Dingyi. Pagkatapos, tumakbo siya at sinipa ng malakas ang likod ng binata. Napakalakas ng sipa na ito. Pinalipad nito ang binata ng ilang metro at dinurog ang bundok bago pa niya mapatatag ang kanyang katawan. Mohurf Sapper, you son of a BT who bully people. Nagngangalit si Dingyi at sinabing. Si Chinyu, na nakatayo sa gilid, ay hindi maiwasang magulat. Akala niya si Dingyi lang ang magsasabi nito, pero hindi niya inaasahan na aatake talaga siya. Pumangon ang binata mula sa lupa. Hinaplos niya ang kanyang likod at galit na sumigaw, nililigawan mo ba si kamatayan? Sabi ni Dingyi na may itim na mukha, anak ng bitik, sino ka ba para manakit ng tao? Handa akong lumaban, ano bang pakialam mo? Taga Heavenly Cloud Sect ako, how dare you makialam sa business ng ibang tao? Galit na sabi ng binata. Habang nagsasalita siya, ang binata ay naglakad patungo kay Dingyi, ang kanyang palad ay biglang umabot kay Dingyi. Ang binatang ito ay mula sa sekta ng Heavenly Cloud, kaya natural na hindi dapat maliitin ang kanyang lakas. At si Dingyi ay isang itinerant cultivator lamang, at ang kanyang talento ay medyo ordinaryo. Paano siya magiging katapat ng binata na ito? Sa ilang palitan lang, paulit-ulit na binugbog si Dingyi. Dahil naglakas loob kang salakayin ng isang miyembro ng Heavenly Cloud Sect, dapat handa kang mamatay. Ang binata ay hakbang-hakbang na naglakad patungo kay Dingyi. Ads by Pop Future. Ang kanyang palad ay kumikislap sa liwanag, at isang nakakatakot na aura ang namumuo. Pumunta ka sa impyerno. Bigla niyang itinaas ang kamay at marahas na sinampal ang ulo ni Dingyi. Sa sandaling ito, isang kamao na kumikislap na may mahinang gininto ang liwanag ay sumambulat mula sa hindi kalayuan. Bago pa makapag-react ang binata, napapikit na ang kamao ni Chinyu sa kanya. Gotcha! Sa isang iglap lang ay sumabog na ang kanyang ulo. Si Dingyi, na nakatayo sa gilid, ay hindi maiwasang mamatla. Para bang wala siyang nakitang pumatay sa sarili niyang mga mata. Ikaw, pinatay mo siya. Nilunok ni Dingyi ang kanyang laway at may takot na sinabi. Sumulyap si Chinyu kay Dingyi at sinabing, siya ay miyembro ng Heavenly Cloud Sect. Kung hindi mo siya papatayin, ikaw ang mamamatay. Dapat naisip mo ito bago ka kumilos. Pagkatapos, direktang inilagay ni Chinyu ang bangkay sa spatial artifact. Sa sumunod na segundo, bumagsak ang tingin ni Chinyu sa matanda. Naramdaman ang malamig na tingin ni Chinyu, agad na nagbago ang ekspresyon ng matanda. Tila napagtanto ni Dingyi ang intensyon ni Chinyu. Medyo kinakabahan niyang sinabi, ikaw. Anong ginagawa mo? Malamig na tiningnan ni Chinyu ang matanda at sinabing, nakita niya ang lahat. Hindi ka ba natatakot na sabihin niya ito sa sekta ng Heavenly Cloud? Hindi. Imposible. Talagang imposible. Nagmamadaling sabi ni Dingyi. Iniligtas mo siya. Paano niya tayo isusumbong? Nagmamadali ring sinabi ng matanda, huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Ako, wala akong nakita. Kabanata 1387, Palom kay Dizun. Natahimik si Chinyu at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa matanda.
Nagmamadaling humarang si Ding Yi sa harap ni Qin Yu at sinabing, "Yan Qin," sinabi niya. "Ikaw. Huwag mo siyang patayin." Bahagyang kumunat ang noo ni Qin Yu. Malamig niyang tiningnan si Ding Yi at sinabing, "Sigurado ka bang gusto mo siyang palayain?" "Sigurado ako." Walang pag-aalinlangan na sabi ni Ding Yi. Walang sinabi si Qin Yu. Tinulak niya si Ding Yi palayo at saka itinaas ang kamay para sampelan ang leeg ng matanda. Lumibot ang mga mata ng matanda sa paligid at agad siyang nawala ng malay sa lupa. Malaki ang pinagbago ng mukha ni Ding Yi. Napatingin siya sa matanda na nakahandusay sa lupa at saglit na natahimik. "Kita mo, binugbog lang siya noong una, pero ngayon gusto niyang mawala ang buhay niya," malamig na sabi ni Qin Yu. "Minsan, para gumawa ng mabuti, kailangan mong mag-isip. Kung hindi, madaling makaakit ng mas malaking sakuna." Walang sinabi si Ding Yi. Nakatayo lang siya ng matagal. "Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya pinatay." Nawalan siya ng malay. Madyay gising siya pagkalipas ng ilang araw, walang pakialam na sabi ni Qin Yu. "Maaari mong baliwalain ang iyong sariling kaligtasan, ngunit kailangan kong ipangako na walang mangyayari bago ako umalis." Ads by Pop Future. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod si Qin Yu at naglakad patungo sa sekta ng Heavenly Cloud. Tumingin si Ding Yi sa likod ni Qin Yu, ang kanyang tingin ay lalong lumalabo. Hindi niya moari. Hindi niya maisip kung sino itong Yan Qin. Bakit siya nagkaroon ng napakalakas na lakas, ngunit kailangan niyang magtago sa isang maliit na restaurant, at bakit ang dami niyang alam. Unti-unti, tila naging mas malinaw ang imahe ni Ding Yi sa kanyang harapan. Tuldok. Sa sekta ng Heavenly Cloud, pumunta sina Qin Yu at Ding Yi para ihatid ang mga paninda gaya ng dati. Pagkatapos may hatid ang mga gamit, tinakpan ni Qin Yu ang kanyang tiyan at sinabing, hindi maganda ang pakiramdam ko. Kailangan kong pumunta sa banyo, nasaan ang iyong banyo? Ang alagad na namamahala sa pagtanggap ng mga paninda ay naiinip na nagsabi, ang mga tamad na asno ay maraming sh*t at ihi. Doon, hanapin mo ito. Salamat, sagot ni Qin Yu. Pagkatapos, nang hindi lumingon, nagmamadali siyang umalis sa bodega. Pagkatapos niyang lumabas ng bodega, sinimulan niyang hanapin ang cultivation room ng dakilang elder ayon sa impormasyong nakalap niya nitong mga nakaraang araw. Sa loob ng ilang araw na ito, nalaman na ni Qin Yu ang lokasyon ng cultivation room, kaya hindi ito mahirap hanapin. Hindi nagtagal at nahanap niya ang cultivation room ng dakilang elder. Isa itong napakalaking cultivation room na puno ng mayamang espiritual na enerhiya. Sinasabing ang cultivation room na ito ang pinakamarangyang lugar sa buong Heavenly Cloud Sect, maliban sa Cultivation Mountain ng Sect Master. Ads by Pop Future. Sigurado ka bang hindi ka ipagkakanulo ng iyong alagad? Biglang paalala ni Taidan sa kanya. Sinabi ni Qin Yu sa malalim na boses, talagang hindi. Naniniwala ako sa kanya. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Taidan. Tumingin si Qin Yu sa paligid. Matapos masiguradong walang tao, nagtiptoed siya sa cultivation room. Pagkapasok niya, naamoy ni Qin Yu ang bakas ng matinding espiritual na enerhiya. Napakakapal nito kaya hindi pa ito nakita ni Qin Yu. At sa cultivation room na ito, mayroong lahat ng uri ng magic tool upang tumulong sa cultivation. Sa pinakamalalim na bahagi ng cultivation room, isang binata ang nakaupo na nakakross, humihinga at humihinga. Ang binatang ito ay walang iba kundi si Dizun. Sino ta? Hindi nagtagal, natagpuan ni Dizun si Qin Yu. Pinuksan niya bigla ang kanyang mga mata, at isang matalim na aura ang sumugod patungo kay Qin Yu. Itinaas ni Qin Yu ang kanyang palad at tinakpan ito. Ang aura na ito ay agad na nawala sa manipis na hangin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Dizun at malamig na sinabi niya, may kakayahan ka. Ads by Pop Future. Brat, huwag mo akong kausapin ng kalokohan. Sabi ni Qin Yu na nakadilat ang mga mata. Ako si Qin Yu. Nang marinig ito, natigilan si Dizun. Pagkatapos, humakbang siya pasulong at pumunta sa harap ni Qin Yu. Ikaw si Qin Yu. Kalokohan. Hindi ganito ang hitsura ni Qin Yu. Nagalit si Dizun. Sino ka? How dare you call someone else?
Itinaas ni Chinyu ang kanyang kamay at tinapok ang ulo ni Dizun, na nagsasabing, kung hindi ko babaguhin ang aking hitsura, maglalakas loob ba akong pumunta dito? Pumapatol. Wala akong masyadong oras, kaya paikliin ko na lang. Lalong naghinala si Dizun. Ang boses ng taong nasa harapan niya ay talagang halos kapareho kay Chinyu, ngunit walang makakagarantiya na hindi ito ipinadala ng sekta ng Tianyin upang subukan siya. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Kung maglakas loob kang magsalita muli, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Sabi ni Dizun na may malamig na mukha. Hindi maiwasan ni Chinyu na makaramdam ng pananakit ng ulo. Nasabi lang niya kay Dizun ang kanyang karanasan, kasama na kung paano siya nakarating sa Holy Region at kung paano nila ito napag-usapan. Pagkatapos lamang marinig ang lahat ng ito ay naniwala si Dizun na ang taong nasa harap niya ay si Chinyu. Master, bakit? Bakit ka nandito? Hindi mo ba alam na hinahanap ka ng Heavenly Cloud Sect? Tumingin si Dizun sa paligid at kinakabahang sinabi. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, narinig ko ang plano ng Heavenly Cloud Sect. Plano nilang ipadala si Xinyu at ang iba pa sa Green Rock Forest at pagkatapos ay samantalahin ang pagkakataon na patayin sila. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Dizun at sumimangot siya, Master, nagsasabi ka ba ng totoo? Oo. To make a long story short, sila ang dinala ko dito. Kailangan kong maging responsable para sa kanilang kaligtasan. Humanap ng pagkakataon na ilabas sila sa Heavenly Cloud Sect. Ilalabas ko sila dito, malamig na sabi ni Chinyu. Hindi napigilan ni Dizun na tumahimik nang marinig niya ito. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling si Dizun at sinabing, Guro, kahit na ilabas namin sila, paano mo masisiguro ang kaligtasan nila? Hindi mo na mapoprotektahan ang iyong sarili ngayon. Ang pagdaragdag pa ng ilang pasanin ay malamang na mas mahirap. Alam ko, pero mas mabuti na kaysa iwan sila dito para mamatay, sabi ni Chinyu na nakakunot ang noo. Guro, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko ang kanilang kaligtasan. Mamaya, pupunta ako sa dakilang elder at hihilingin sa kanila na lumapit sa akin, sabi ni Dizun. Hanggat sinusundan nila ako, walang makakasakit sa kanila. Kabanata 1388, intindihin mo mismo. Kumunot ang noo ni Chinyu at nagtanong, sigurado ka bang okay lang ito? Master, trust me. Tinapik ni Dizun ang kanyang dibdib. Nang makita ito, tumango lang si Chinyu. Mas maganda nga ang mungkahi ni Dizun. Kung dadalhin niya si Xinyu at ang iba pa, talagang mahihirapang gumalaw si Chinyu. Guro, ano ang susunod mong plano? Tanong ni Dizun. Sinabi ni Chinyu, hahanapin ko muna ang vital energy at babawi muna ang aking spiritual essence. Bumantong hininga si Dizun bilang pasasalamat at sinabing, Guro, tutulungan kitang makipag-ayos. Kung may anumang balita, ipapaalam ko kaagad sa iyo. Okay. Kung talagang nakita mo ang vital energy, ipadala ito sa Gu City Auction at hanapin si Ate Lin, sabi ni Chinyu. Hindi na ako pwedeng manatili pa. Kailangan kong umalis ng mabilis. Pagkasabi nito, tumalikod si Chinyu at aalis na sana. Ngunit sa sandaling ito, isang alagad ang lumitaw sa labas ng pinto. Pinalaki ng disipulong ito si Chinyu at sinabing may madilim na mukha, hindi ba ikaw ang delivery man mula sa isang fenglo? Bakit ka nandito? Agad na nagkunwaring tanga si Chinyu at sinabing, ako. Sumasakit ang tiyan ko at naghahanap ako ng palikuran. Hindi ko sinasadyang tumakbo dito. Akala ko kasi toilet ito. Idilat mo ang iyong mga mata ng aso at makakita ng malinaw. Ito ang lugar kung saan naglilinang ang dakilang elder. Paano ito naging palikuran? Agad na nagngangalit ang alagad. Mga ad ng pop future. Si Dizun, na nasa gilid, ay nagwagayway ng kanyang kamay at sinabing, tama na. Kailangan nating maging mas magalang sa iba. Karaniwan na sa mga tao ang pumunta sa maling lugar. Hindi na kailangang magalit. Oo, young Master D. Ang disipulo ay nagmamadaling yumuko at sinabi. Hindi kumibo si Chinyu at mabilis na umalis sa lugar. Hinihintay ni Dingyi si Chinyu sa plaza ng sekta ng Heavenly Cloud. Nang makita niyang papalabas si Chinyu, mabilis na umakyat si Dingyi. Pupunta ka ba sa banyo?
Naguguluhan na tanong ni Ding Yi. Sumulyap si Chinyu kay Ding Yi at sinabing, kung hindi ako pupunta sa banyo, saan pa ako pupunta? Ngumuso si Ding Yi at sinabing, mukhang nahulaan ko na kung sino ka. Oh, tumaas ang kilay ni Chinyu. Tumingin si Ding Yi sa paligid at sinabi sa mahinang boses, ikaw ba si Chinyu? Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Tumibok ang puso niya. Huwag magsalita ng walang kaparerekon, malamig na sabi ni Chinyu. TSK? Sa nakikita mong kinakabahan ka, dapat ikaw si Chinyu. Pero huwag kang mag-alala, hindi ako magsasalita ng walang kaparerekon, nakangiting sabi ni Ding Yi. Sinabi ni Chinyu na may madilim na mukha, sabi ko sa iyo, hindi ako. Isa lang akong ordinaryong tao. Ibinuko ni Ding Yi ang kanyang bibig at may gustong sabihin, ngunit mabilis na naglakad pababa ng bundok si Chinyu. Mga ad ng Pop Future. TSK? Hahanapin natin ang ebidensya sa lalong madaling panahon, ngumuso si Ding Yi. Tuldok. Matapos tapusin ang bagay na ito, binalak din ni Chinyu na umalis sa Anping Tower. Gusto niyang bumalik sa Gu City para hanapin si Ate Lin. Kaya naman, hinanap ni Chinyu si Boss Zing noong araw na iyon at nagplanong magbitiw sa kanya. Mukhang nahulaan na ito ni Boss Zing. Ngumiti siya at sinabing, bakit? Babalik ka. Natigilan si Chinyu at sinabing, paano mo nalaman? Tumayo si Boss Zing at ngumiti kay Chinyu. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinapik ang balikat ni Chinyu, sinabing, pupunta ka sa Gu City para hanapin si Ate Lin, tama ba? Oo. Hindi ito itinago ni Chinyu. Nakangiting sabi ni Boss Zing, inihanda ko na ang lahat. Nagkataon lang na wala akong gagawin sa panahong ito. Mag-iiwan ako ng Fenglu sa kanya. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu at sinabing, ano ang ibig mong sabihin? Tumawa ng malakas si Boss Zing at sinabing, nagkataon lang na nagpaplano akong pumunta sa Gu City. Sabay na tayo. Inihanda ko na ang lumilipad na kakaibang hayop. Pwede tayong umalis anumang oras. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, huminto sandali si Boss Zing. Samandal siya sa tenga ni Chinyu at bangulong, gumastos ako ng malaking pera para makuha ang lumilipad na kakaibang hayop na ito. Napakabilis. Medyo awkward na sinabi ni Chinyu, ito. Hindi ito maganda, tama. Mga ad ng Pop Future. Anong hindi maganda dito? Nagbabalak din akong lumabas para mag-relax, sabi ni Boss Zing na may diretsong mukha. Nang makitang hindi siya makatanggi, walang choice si Chinyu kundi pumayag. Sa ganitong paraan, nailigtas ni Chinyu ang kanyang sarili ng ilang problema. Kasabay nito, hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Ang pagdila ng aso ay talagang F***ing awesome. Noong araw na iyon, sina Chinyu at Boss Zing ay nakasakay sa mga lumilipad na kakaibang hayop, nagpaplanong magtungo sa Gu City. Sa oras na ito, nagmamadaling tumakbo palabas si Ding Yi mula sa loob. Saan ka pupunta? Natarante na tanong ni Ding Yi. Sumulyap si Chinyu sa kanya at sinabing, tahan na. Bahay. Babalik ka ba? Medyo pangit ang ekspresyon ni Ding Yi. Umiling si Chinyu at sinabing, hindi ako babalik sandali. Agad na namutla ang mukha ni Ding Yi. Kinagat niya ang kanyang labi at bangulong, saan ang bahay mo? Hahanapin kita mamaya. Natahimik sandali si Chinyu, pagkatapos ay tumingin siya kay Boss Zing at sinabing, tara na. Ang flying exotic beast ay lumipad sa kalangitan at mabilis na tumakbo patungo sa Gu City. Hindi sinagot ni Chinyu ang tanong ni Ding Yi sa huli, dahil alam niyang nagkataon lang silang dalawa. Yan Chin, mukhang nagustuhan ka ni Ding Yi, sabi ni Boss Zing. Walang sinabi si Chinyu. Siyempre, alam niya, talagang kakaiba. Si Ding Yi ay medyo maganda. Bakit siya magugustuhan mo? Hindi napigilan ni Boss Zing na mapabuntong hininga. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata sa kanya at walang pakialam na sinabi, minsan, ang nakakaakit sa isang tao ay hindi ang kanyang mukha. Kung gayon, ano ito? Tanong ni Boss Zing na nagtataka. Alamin mo ito sa iyong sarili. Panipi tuldok panipi. Kabanata 1389, Ghost City. Sumakay silang dalawa sa flying exotic beast at sumugod patungo sa Gu City.
Walang nag-aakala na kasama nila si Boss Zing. Kailangang sabihin na sa kumpanya ni Boss Zing, ang kanilang bilis sa daan ay mas mabilis. Ang lumilipad na kakaibang hayop na natagpuan niya ay talagang mahalaga. Ang bilis nito ay maihahalin tulad pa sa hanging humahabol sa kabayo. Makalipas ang 3 araw, matagumpay na nakarating silang dalawa sa Gu City. Ito ang Gu City. Matagal na akong hindi nakapunta dito, umaasang sabi ni Boss Zing. Tinulyapan siya ni Chinyu at sinabing, Boss Zing, interesado ka ba kay Ate Lin? Namula si Boss Zing at sinabing, hindi totoo yan. Sai, hindi ako makakasundo ng brat na katulad mo. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabi, Boss Zing, may sasabihin ako sa iyo. Ang pagdila sa isang aso ay hindi nagtatapos ng maayos. Kapag oras na upang putulin ang iyong mga pagkatalo, bawasan ang iyong mga pagkalugi. Go. 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 Ano ang alam mo? Hindi nakinig si Boss Zing. Hindi na nagsalita pa si Chinyu at naglakad sa direksyon ng auction. Dumating sila sa paligid ng auction. Araw noon at abala ang auction. Ayaw silang abalahin ni Chinyu, kaya naghintay siya sa malapit. As usual, pagkatapos ng auction ngayon, may mga nag-aaway sa labas. Ang pinagkaiba lang ay wala silang nakuhang kayamanan sa pagkakataong ito. Sok-sok! Nakakatakot talaga ang Gu City na ito, sabi ni Boss Zing pagkatapos humigop ng tsaa. Hindi sumagot si Chinyu. Tumayo siya at sinabing, Tara na, oras na para pumasok. Pagkatapos, tumayo silang dalawa at naglakad papunta sa auction. Nasa backstage si Sister Lin sa sandaling iyon, at naghihintay sa labas sina Chinyu at Boss Zing. Makalipas ang mahigit 1 oras, tuluyang lumabas si Ate Lin matapos ang kanyang trabaho. Nang makita niya sina Chinyu at Boss Zing na nakaupo sa auction hall, halatang natigilan siya. Sister Lin. Nagmamadaling tumayo si Chinyu at binati si Ate Lin. Nakangiti ring tumayo si Boss Zing, halos kumikinang ang mga mata. Naglakad si Sister Lin sa harapan ng dalawa at saka sumimangot, Boss Zing, bakit ka nandito? Nahihiyang sinabi ni Boss Zing, nagkataon lang na wala akong gagawin dito, kaya naisipan kong puntahan ka at paalisan ang kapatid mo. Natahimik sandali si Sister Lin at sinabing, Boss Zing, mabuti pang bumalik ka na. Kami ni Chin. May gagawin ako sa kanya. Ads by Pop Future. Ayos lang. Gawin ninyo ang gusto ninyo. Ipinapangako ko na hindi ako magdudulot ng gulo. Garantisado ni Boss Zing. Sumimangot si Sister Lin at sinabing, dapat kang bumalik ng mabilis. Hindi ka maaaring iwan ng isang fenglo. Huwag kang mag-alala. Nakapag-ayos na ako. Tinapik ni Boss Zing ang kanyang dibdib at sinabing. Nang makitang ganito si Boss Zing, nagpa siya si Ate Lin at sinabing, Boss Zing, alam ko ang intensyon mo sa akin, ngunit imposible sa pagitan mo at sa akin. Hinding-hindi ito mangyayari. Naiintindihan mo ba? Nang marinig ito, biglang natigilan si Boss Zing, na puno ng pananabik. Halatang nagyelo ang ekspresyon ng mukha niya. Boss Zing? Kung naiintindihan mo, umalis ka kaagad, sabi ni Ate Lin. Dahil doon, naglabas siya ng card mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa kamay ni Boss Zing. Nakalkulo ko na. Ang perang hiniling kong gastusin mo para sa iyong tulong ay nandito na lahat, sabi ni Ate Lin. Bumalik sa katinoan si Boss Zing. Nagmamadali niyang ibinalik si Chen Sai kay Ate Lin at sinabing, hindi mo kailangang maging magalang. Ako. Sa wakas ay lumabas na ako. Maaari ko bang ituring ito bilang isang bakasyon? Tila hindi kinaya ni Ate Lin. Mamantong hininga siya at sinabing, sige. Pagkatapos, hinailan ni Ate Lin si Chinyu sa gilid. Matapos matiyak na hindi maririnig ni Boss Zing, sinabi niya, Chinyu, bakit mo siya dinala rito? Mapait nang umiti si Chinyu at sinabing, nagpumilit siyang sumama. Wala akong pagpipilian. Mamantong hininga si Sister Lin at sinabing, sasaktan mo siya ng ganito. Bakit mo nasabi iyan? Natigilan si Chinyu. Kinawian ni Ate Lin ang kanyang kamay at hindi nagpaliwanag. Ihahatid kita sa aking kaibigan ngayong gabi. Kung maaari, hindi mo dapat hayaang sundan ka ni Boss Zing, sabi ni Ate Lin. Tumango si Chinyu at sinabing, okay, naiintindihan ko.
Pagkatapos, inayos ni Ate Lin ang matutuluyan para kina Chinyu at Boss Zing at nagmamadaling umalis sa inn. Habang nananatili sa inn, tumingin si Chinyu kay Boss Zing at sinabing, "Boss Zing, napakadirekta ni Ate Lin. Bakit gusto mo pa ring manatili?" Ngumiti si Boss Zing at sinabing, "Okay lang. Pagkatapos ng biyaheng ito, hindi ko na siya makikita. Makahulugan ba ito?" Tanong ni Chinyu. Sinabi ni Boss Zing, "Hindi mo naiintindihan. Kailangang maging responsable ang mga tao sa kanilang sariling damdamin. Magtagumpay man sila o hindi, kahit na matapos ito, dapat may seremonya, di ba?" Sa puntong ito, huminto si Boss Zing at muling bumulong kahit na walang saysay ang seremonyang ito sa sinuman. Ang mga salitang ito ay tila sinabi kay Chinyu, ngunit pati na rin sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Chinyu na makaramdam ng kaunting awa para kay Boss Zing. Sa gabi, dumating si Ate Lin sa inn. Si Boss Zing ay gaya ng nakasanayan, desperadong sinusubukang paboran si Ate Lin, na parang gusto niyang sakupin ang huling pagkakataon. Ngunit malamig ang tugon ni Ate Lin kahit magalang. "Well, we should go?" Tumingin si Ate Lin kay Chinyu at sinabi. Tumango si Chinyu at sinabing, "Saan tayo pupunta?" "Ang Ghost Market. Dapat ay nasa Ghost Market siya sa oras na ito," sabi ni Ate Lin. Kabanata 1370, kilala. Mabilis na lumapit si Boss Zing at nagulat na sinabi, "Pupunta ba tayo sa Ghost Market tonight? Matagal ko nang narinig ang Ghost Market." Isa raw ito sa dalawang pangunahing tampok ng Gu City. Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabing, "Ghost Market? Ano yun?" Bago pa maipaliwanag ni Ate Lin, tuwang-tuwang sinabi ni Boss Zing, "Maraming kakaiba at kakaibang gadget sa Ghost Market. Ang ilan ay mga kayamanan na naiwan ng mga pamilya, at ang iba ay mga espiritual na artifact na ninakaw ng mga katulong ng malalaking pamilya. Ang mga kayamanan doon ay walang mas masahol pa kaysa sa mga nasa auction. Mayroon pang mga nangungunang kayamanan." Napatingin si Chinyu kay Ate Lin na may pagtataka, na para bang nagtatanong siya ng totoo. Tumango si Sister Lin at sinabing, "Tama si Boss Zing. Talagang mahiwaga ang Ghost Market, pero..." Tumingin si Ate Lin kay Boss Zing. "What's wrong?" Tanong ni Boss Zing na may pagtataka. Bumantong hininga si Sister Lin at sinabing, "Kaya lang hindi ka makakasama sa amin. Mayroon kaming napakahalagang mga bagay na dapat gawin." Ibinuka ni Boss Zing ang kanyang bibig. Magsasalita pa sana siya, pinagalitan siya ni Ate Lin sa maisla na boses, "Pwede bang pakinggan mo ito minsan? Hindi talaga kita madadala sa pagkakataong ito. Kung gusto mong pumunta sa Ghost Market, bukas, kinabukasan, o sa hinaharap, maaari kitang samahan." Nang makitang medyo nagalit si Ate Lin, wala nang masabi pa si Boss Zing. Tumango lang siya at sumang-ayon. "Sige, tayo na," sabi ni Ate Lin kay Chinyu. Ads by Pop Future. Tumango si Chinyu at sumunod kay Ate Lin palabas ng inn. Mag-isang nakaupo si Boss Zing sa kwarto. Nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na damdamin sa kanyang puso. Para sa kanya, ang gabing ito ay tila ang huling pagkakataon para magkaayos silang dalawa. Ito rin ang simula ng pagtatapos ng kanilang relasyon. Pagkaraan ng ilang sandali mag-alinlangan, sa wakas ay sinundan siya ni Boss Zing palabas. Tuldok-tuldok-tuldok. Naglakad sina Chinyu at Ate Lin patungo sa Ghost Market. Habang nasa daan, hindi napigilan ni Chinyu ang buntong hininga at sinabing, "Sister Lin, kung saan, si Boss Zing ay nakakaawa. Nakikita ko na siya ay isang napakasimpleng tao. Mabuting tao si Boss Zing. Hindi ko lang siya gusto." Umiling si Sister Lin at sinabing. Nang marinig ito, mapait na ngumiti si Chinyu. Madalas niyang marinig ang pangungusap na ito noong siya ay nasa Earth. Hindi niya inaasahan na ganoon din ang pagdating niya sa Holy Region. "Sister Lin, mayroon ba talagang tubig ng buhay ang kaibigan mong iyan?" Iniba ni Chinyu ang usapan. Ngumiti si Ate Lin. "Kung hindi ito tumpak na balita, hindi ako pupunta sa isang penglo para ipaalam sa iyo." Phew! Nagpakawala ng mahabang hininga si Chinyu. "Hangga't mahanap ko ang tubig ng buhay, hindi na ako mag-aalala."
Ads by Pop Future. Sa mahabang panahon na nasa saint level, hindi man lang nagawang mag-cultivate ni Chinyu. Araw-araw, nagpupumilit siyang hanapin ang enerhiya ng buhay. Sa kanyang kasalukuyang estado, imposible para sa kanya na pumunta sa gitnang kapatagan, lalong hindi makilala si Yan Rozo. Matapos ang mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakarating na rin ang dalawa sa Ghost Market. Ang Ghost Market ay isang malaking palengke, medyo katulad ng mga night market ng Mortal World. Gayunpaman, kumpara sa mga night market, ito ay mas malaki at mas maunlad. May mga maliliit na stall at fixed venue sa Ghost Market. Ang mga nakapirming lugar ay halos mga lokal na sikat na karakter. Para naman sa mga may-ari ng maliliit na stall, karamihan sa kanila ay hindi taga South Province, at ang iba sa kanila ay hindi rin taga Lee Province. Walang ibang dahilan. Ang mga taong ito ay pawang mga kayamanan na ninakaw mula sa malalaking pamilya, at hindi sila nang ahas na ibenta ang mga ito sa lokal, dahil sa takot na makita ng kanilang mga may-ari. Tumawid sila ng napakalayo para lang ibenta ang mga kayamanan sa kanilang mga kamay. Ito rin ang dahilan kung bakit madalas lumitaw ang mga kayamanan sa Ghost Market. Naglakad sina Chinyu at kapatid na Lin sa Ghost Market. Nang makita nila ang nakasisilaw na hanay ng mga kayamanan, hindi nila maiwasang mag-ulat. Tinubukan niyang buksan ang Divine Eye sa ilang at itinoon ang tingin sa Ghost Market. Ads by Pop Future. Tulad ng inaasahan, sa malaking Ghost Market, mayroong hindi mabilang na mga kayamanan. Tulad ng 10,000 taong gulang na mga halamang gamot at nangungunang mga kayamanan, napakarami ng mga ito dito. Saglit, hindi napigilan ni Chinyu na matigilan, at ang kanyang mga yapot ay hindi mapigil ang tumigil. Mukhang napansin ni Sister Lin ang pagkagulat ni Chinyu, at sinabi niya, napakalalim ng tubig ng Ghost City. Sa katayuan mo ngayon, mas mabuti na huwag kang makisali. Anong ibig mong sabihin? Bahagyang nagulat si Chinyu. Hindi nagpaliwanag si Ate Lin. Sinabi lang niya, kung naniniwala ka sa akin, pagkatapos ay makinig sa akin. Huwag kalimutan ang aming layunin ng pagpunta dito. Nang makita ito, hindi na nagtanong pa si Chinyu. Tumango lang siya at sinabing, okay, I understand. Naglibot silang dalawa sa Ghost Market at tuluyang huminto sa bakana ng isang tindahan. Ang tindahang ito ay tinawag na Shanmalo. Ang pangalan ay napakakaraniwan, at ang tindahan ay hindi itinuturing na malaki. Sa bintana, makikita na madilim ang loob ng tindahan, at tanging napakadilim na liwanag ng kandila. Huminto si Sister Lin sa kanyang mga yapok at nagbabala, Chinyu, huwag kang magsalita ng kalokohan mamaya. Makinig ka sa akin, intindihin. Okay, Ate Lin? Huwag kang mag-alala. Huminga ng malalim si Chinyu at sinabing. Hindi na nagsalita pa si Sister Lin. Agad niyang itinulak ang pinto ni Shanmalo at pumasok doon kasama si Chinyu. Wala sa kanilang dalawa ang nakapansin kay Boss Zing na nagtatago sa dilim. Sa sandaling ito, puno ng gulat ang mukha ni Boss Zing at tumutulo ang malamig na pawis. Chinyu. Siya si Chinyu. Tumayo doon si Boss Zing na may sobrang takot na ekspresyon. Siya ay kamag-anak ng dakilang elder, kaya natural na alam niya ang puot sa pagitan ni Chinyu at ng Heavenly Cloud Sect. Ngunit sa sandaling ito, hindi naisip ni Boss Zing na ang binata ay si Chinyu.